Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. May ilang sandaling naumid ang dila ni Melody. Niyayaya siya ni Josh na magtungo sa Maynila. Silang dalawa lang kaya ang magkasama? Hindi naman siguro. Marahil ay van ang gagamitin nila at kasama sina Doña Ursula at Froy. At wala naman sigurong masama kung pagbibigyan niya ito. Besides, makakatanggi ba ang excited niyang puso? Aba, hindi yata lahat ng babae ay nagkakaroon ng pagkakataong makasama ng matagal ang gwapo, mabait at batang mayor na ito. Maswerte lang talaga siya. Gayunpaman ay hindi maiwasang isipin ni Melody na baka ganoon din ang ginagawa ni Josh sa ibang babaeng nagugustuhan nito. Isinasama sa Maynila at pagkatapos ay, iyon na. Bakit? Tanong ng isip niya. Gusto ka ba niya? Oo, hindi ka na nagsalita. Untag ni Josh nang matagalan ang pananahimik niya. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Besides, hindi naman importante ang lakad. Baka lang gusto mong makapamasyal na rin sa Maynila. Friday ang alis natin. We could stay there till Sunday dahil wala namang pasok sa munisipyo. 2 days and 2 nights? Lalong sinakmal ng pangamba ang kanyang dibdib. Saan sila tutuloy? Saan sila matutulog? Malaki ang bahay ng kaibigan ni Froy. Parang sagot sa tanong niyang sabi dito. May mga guest room doon na pwede nating matuluyan. And don't worry, dahil kahit wala ako rito ay hindi titigil ang pagroronda ng mga pulis at tanod. Ipinamahala ko na kay Vice Mayor ang pagsasaayos ng lahat. Ayoko nga sanang sumama sa Maynila, kaya lang ay mapilit si Froy dahil in-expect daw ako ng kaibigan niya. Dati kasi naming neighbor sa subdivision. And if you're thinking naman na baka hindi ka payagan ni Kapitan, well, ipagpaalam na kita sa kanya kanina. At pumayag si Papa? Hindi makapaniwalang tanong niya. Wala naman daw masama kung sumama ka sa akin sa mga pagtitipon. Nakangiting sagot nito. Mas maganda nga raw na ma-expose ka sa mga gathering para mawala ang pagkamahiyain mo. Gusto niyang mainis sa kanyang ama dahil sa sobrang luwag nito na para bang botong-boto ito kay Josh na maging kasintahan niya. Tiyak na matutuwa ang ama niya kapag naging sila nga ni Josh. Subalit alam niyang imposible mangyari ang bagay na iyon. Nangangarap lang siya. So, do you want to come? I'll think about it first. Sagot niya na hindi makatingin ng tuwid sa mga mata nito. I need your answer tomorrow morning. I hope your answer will be yes. Ininom nito ang natitirang laman ng tasa bago tumayo. I must go. Paalam nito. Pauuwiin ko na rin ang papa mo para may kasama ka dito. Thanks for the coffee. You're welcome. Sagot niya at tumayo na rin. Inihatid niya ito hanggang sa pinto at sinundan ng tingin hanggang sa nilamon na ito ng dilim. Parang nakalutang sa alapaap ang mga paa niya nang isara ang pinto at nangangarap na sumandal doon. Totoo kaya ang nangyayari o isang panaginip lang? At ano ang ibig sabihin ng mga ginagawa sa kanya ni Josh? May gusto kaya ito sa kanya? Hindi. Tutol ng isip ni Melody. Sadyang mabait lang siya at magaling makisama. Walang ibig sabihin ang lahat ng ito. Wala. At naalala niya ang sinabi ni Doña Ursula na mabait si Josh sa mga taong nasasakupan nito. Katulad din ni Froy sa mga trabahador. Mababait lang talaga ang mga eskares. Besides, ano naman ang panama niya kay Kat na saksakan ng ganda para magustuhan pa siya ni Josh? Masyado itong pihikan sa babae para siya ang mapili nito.
Kamuntik na siyang masubsob sa sahig nang biglang bumukas ang pintong kinasasandalan niya. Inis na inayos niya ang sarili nang pumasok ang kanyang papa. "Pa naman?" Nakasimangot niyang sabi. "Hindi naman kayo kumakatok eh." "Hindi naman nakalak ang pinto ah." Anito, sabay tanggal sa suot na sombrero. "At ano ba kasing ginagawa mo sa pintuang to? At bakit nakabihis ka?" Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Pagkuway may sumilay na nunuksong ngiti sa mga labi nito. Oo nga pala. Nanggaling nga pala dito si Mayor. "Pinapunta niyo ba yun dito?" Kunway inis niyang tanong. "Hindi. Nagboluntaryo siyang puntahan ka dahil baka daw kung anong mangyari sa'yo." "Nag-aalala siya para sa akin?" Waring hinaplos ang pusong tanong niya. "Mukhang may naaamoy akong romansa." Biro nito. "Nanliligaw na ba sa'yo?" "Tigilan niyo nga ako pa." Asiwang sabi niya. "Nag-iilusyon lang kayo. Hindi ako ang babaeng matitipuhan nun, no?" Pagkasabi niyon ay pumasok na siya sa kwarto at nagbihis. Nang ilapat niya ang likod sa kama, ay nasa imahinasyon na naman niya si Josh. "Oh, tama na ang dreaming. Malakas na sabi ng kanyang ama mula sa labas ng pinto ng silid. "Matulog ka na." Napangiti na lang siya sa panunukso nito. Ipinikit niya ang mga mata at gumiit na naman sa isip ang gwapong mukha ni Josh. Kinabukasan ay may 2 lalaking ikinulong sa munisipyo dahil nahuling pakalat-kalat sa kakahuyan. Wala pang sapat na ebidensya laban sa mga ito, ngunit posibleng isa nga sa mga ito ang nagtangkang gumahasa sa babae noong isang araw. Kahit papaano ay napanatag ang kalooban ni Josh. At least, makakapunta ito sa Maynila na walang gaanong iniisip. Hindi na nito nagawang itanong kay Melody kung makakasama siya sa Maynila sa susunod na linggo dahil masyado na itong naabala sa trabaho pagdating pa lang nito. Una ay binisita nito ang 2 lalaking nakakulong at kinausap si Thea upang i-identify ang 2 lalaki. Hindi pa matiyak ng babae kung isa nga sa 2 lalaki ang nagtangkang gumahasa rito. Pagkatapos ay nagkaroon pa ng iba't ibang meeting si Josh. Hapon na nang mapasukan niya ito sa opisina. Nakapikit ang mga mata nito habang nakasandal sa backrest ng upuan at hinihimas-himas ang noo na waring problemado. Nakaramdam siya ng pagkahabag. Hindi kasi niya napansing nag-lunch si Josh. 12:00 na tapos ang unang meeting nito sa munisipyo. Pagkatapos ay may mga dumating na tao sa opisina nito at may inirereklamo na naman. "Gusto mo bang ipagtimpla kita ng kape?" Hindi nakatiis na tanong niya. "Yes please," sagot nito. Tahimik siyang nagtimpla ng kape at ipinatong ang tasa sa ibabaw ng desk. "May problema na naman ba?" Pagkuway tanong niya. Nagrereklamo ang mga tao sa may palengke. Wala raw proper sanitation. Kung saan-saan na lang daw iniiwan ng mga tindera ang mga basura. Noon ko pa inayos ang bagay na iyon. 2 buwan lang ang lumipas ay balik na naman sa dating gawi ang mga tao. Hindi ko na alam kung ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng pangmatagalang disiplina ang mga tao. Nakakapagod din. Hayaan mo, mag-iisip ako ng magandang programa para mapanatili ang kalinisan ng Santa Monica. Sa narinig ay tiningnan siya nito. "Salamat." Anito at may gumuhit ng ngiti sa mga labi. "Pagod ka na yata. Bakit hindi ka pa umuwi? Kung may kailangan ka pang gawin ay sabihin mo lang at ako na ang tatapos. Walang problema sa akin yun basta't kaya ko." "Nawawala ang pagod ko pag may kausap ako." Nakangiting sabi nito. "Baka gusto mo akong samahang kumain sa isang restaurant sa bayan? Kumukulo na kasi ang tiyan ko eh." Gumanti siya ng ngiti. "Walang problema sa akin. Thanks again." Pakiwari niya ay nanumbalik ang enerhiya nito sa pagpayag niyang sumama rito. "May pagmamaneho kita dahil absent ngayon si Damian.
may sakit daw ang anak. Isang native restaurant iyon sa bayan ng Santa Monica. Open air iyon kaya sariwa ang hangin dumadampi sa balat ni Melody habang nakaupo siya sa isang pandalawahang mesa sa isang corner ng restaurant. Smoked fish, vegetable at buko pandan ang in-order ni Josh para sa sarili nito. Merienda lang ang sa kanya. Dito kami madalas kumakain habang nagmi-meeting. Pagbibigay alam nito nang kumakain na sila. Masarap kasi dito at alam na ni Mrs. Bella ang mga paborito ko. Ang tinutukoy niya ay ang may-ari ng restaurant. Iyon ang pinakatanyag na kainan sa Santa Monica. Hindi gaanong mahal ang mga pagkain pero masarap. Ikaw, saan ka ba madalas kumain? Sa bahay. Natatawang biro niya. Mas masarap ang luto ko, you know. Dapat ay mapatunayan ko yan. Pabiroding saad nito. Isa sa mga araw na ito ay pupunta ako sa inyo para matikman ko ang mga ipinagmamalaki mong pagkain. Oh, sure. Just tell me when at ipagluluto kita ng mga pagkain hindi mo makakalimutan. Nakangiti nitong pinagmasdan ang maganda niyang mukha. Tila giliw na giliw ito sa dami ng mga kwento niya. Napapatingin tuloy sa kanila ang ibang mga kumakain doon dahil sa walang tigil niyang pagsasalita at may kasama pang aksyon. Marahil ay isa na rin sa nakatatawag pansin sa mga naroroon ay dahil mayor ang kasama niya. Lihim tuloy siyang nakaramdam ng pagmamalaki sa kanyang sarili. Imagine, kasama niyang kumakain sa simpleng restaurant na iyon ang mayaman at kilalang mayor ng bayan nila? Mamatay sila sa inggit. You're a very amusing person, komento ni Josh pagkaraan. Napapatawa mo ako sa mga kwento at jokes mo. Siguro ay ganyan magpalaki ang nanay mo. Actually, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ng husto ang mama ko. Pagtatapat niya. Nakilala ko lang siya sa mga kwento ni Papa tungkol sa kanya. She died while giving birth to me. Buti na lang daw ay nakalabas na ang kalahati ng katawan ko. Pinili niyang tumawa kahit nalulungkot siya nang maalala ang ina. Masyado raw akong malaki. An 8-pounder baby. Pagkatapos ay kulang pa ang amniotic fluid niya. Pero hemorrhage ang tuluyang nagpakulap sa kanya. Hanggang sa, I'm sorry. Mabilis nitong paumanhin nang mabanag ang lungkot sa kanya mga mata. It's okay. Tanggap ko nang wala na si mama. Besides, my papa is a very good father. Inispoil nga niya ako eh. Ayaw pa akong pinagtatrabaho sa bahay. Siyempre, ayoko naman ng ganoon. Gusto ko yatang matutuhan ang lahat ng gawain para hindi naman ako mapahiya sa magiging asawa ko. Tumawa siya ng malutong. Tell me about yourself. Kanina pa ako kwento ng kwento dito eh. Well, masaya at memorable ang childhood ko hanggang sa makapagtapos ako ng studies ko. Nakangiting umpisa nito. Workaholic nga lang masyado ang parents ko. Most of the time ay iniiwan nila kami ni Froy kina Lola Ursula at Lolo Frederico. Tuwang-tuwa naman sa amin ang matatanda. Mas paborito nga lang ni Lola si Froy. Pero mas paborito naman ako ni Lolo. When our parents died, we decided to live with Lola dahil nag-iisa na rin siya sa buhay. Besides, I really like this town even when I was just a little boy. Marami akong plano para dito. I didn't think twice to run for mayor after I received a lot of encouragements. Why don't I give it a try? Wala naman sigurong mawawala sa akin. So, this is it. I am a mayor now and just realized na napakahirap pala. Pero magaling ka. Hindi niya napigilang sabi. Did I hear it right? Nakangiting tanong nito. Sinabi mong magaling ako? Hindi yata ako makapaniwala. Ngumiti lang siya. Pagkatapos ng pambabatikos niya rito noon, ay heto't nagawa na niya itong purihin. Kung sa bagay, ay totoo namang magaling ito dahil napakarami ng ipinagbago ng Santa Monica sa loob lamang ng isang taong pamamahala nito. Ang palengking pinansin niya noong hindi maayos
ay matagal na rin naman itong pinagpaplanuhang ayusin at pagandahin. Inuna nga lang nitong ipaayos ang ibang mahahalagang bagay tulad ng mga daan at iba pang bagay na madalas gamitin ng publiko. Masayang natapos ang pagsasama nilang iyon ni Josh. Pagkatapos ay nagpumilit pa itong maihatid siya sa bahay dahil ito naman daw ang nagyaya sa kanya. Nanghihinayang siya dahil hindi na nito nabanggit ang imbitasyong isama siya sa Maynila. Gayunpamay, masaya pa rin siya dahil unti-unti nang napapalagay ang loob niya rito. Itinion ni Josh ang konsentrasyon sa target. Maya-maya'y kinalabit niya ang gatilyo ng hawak na baril at isa-isang tumalsik ang inasinta niyang mga lata. Mas magaling ka pa rin talaga kaysa sa akin, sabi ni Froy matapos masaksihan ang ginawa niya. Naroroon sila sa likuran ng mansyon. Well, siguro ay nahasa lang ako sa gun shooting class ko sa Maynila. Nakangiting saad niya bago tinanggal ang headset. Naupo siya sa harap ng kinauupuan nito at ininom ang baso ng juice na sadyang para sa kanya. So, what's keeping you so busy these days? What else kundi ang mga trabaho ko sa munisipyo at ang mga proyekto ko? Slow down, baka bukas ay presidente ka na ng Pilipinas. Nagkatawanan sila. Saksi ang mga sumunod na araw sa kaabalahan ni na Melody at Josh sa kani-kanilang trabaho. Bukod doon, ay malimit na isinasama ng lalaki si Melody sa mga inaasikaso nitong proyekto. Patuloy ang renovation ng town market. Iminungkahi ni Melody ang pagbibigay ng multa sa mga tinderang nagkakalat sa paligid ng palengke. Ipinatupad naman iyon ni Josh at naging effective dahil napanatili na ang kalinisan sa paligid. Wala nang nagkalat na vendor sa daan. Maayos na ang loob ng palengke. Hiwalay ang gulayan sa tindahan ng mga karne at isda. Nasa ayos din ang paradahan ng public transportation. Sinanay nito ang mga tao sa tamang pagpila. Pinagandahan na rin ni Josh ang plaza. Pinagpaplanuhan na rin ito ang pag-iimbitan ng mga investor na gustong magtayo ng mall o establishment na malaki ang may tutulong sa mga tao. Isang gabi ay muli itong bumisita sa kanilang bahay. Nagpasabi naman ito na pupunta. Kaya gaya ng pangako niya ay ipinagluto niya ito ng pagkain. Excited pa siyang naghintay sa sasabihin nito nang matikman na ang kanyang mga iniluto. The food is great! Sa wakas ay komento nito. Pwede ka na palang magpatayo ng restaurant. Masayang-masaya siya sa simpleng papuring iyon. Pagkatapos ng hapunan ay nagkwentuhan pa sila nito sa balkonahe. Before I forgot, bukas ng hapon na pala ang luwas ko ng Maynila. Nabanggit nito. So, what's your answer? Answer saan? Painosente niyang tanong kahit alam niyang iyon ang imbitasyon nitong sumama siya sa Maynila. Simula pa lang nang sabihin nito sa kanya ang bagay na iyon ay hindi na iyon nawaglit sa kanyang isip. Akala nga niya hindi na matutuloy. Sa paanyaya ko na sumama ka sa akin sa Maynila. Ang totoo niyan noong isang araw ko pa inihanda ang mga dadalhin ko. Napatungo siya habang sinasabi ang mga salitang iyon. Kung gayoy dadaanan kita dito pagkagaling sa munisipyo. Nasiyahan itong saad. Okay. Abangan ang susunod na kabanata.